Years yung course ko sa UP, iniwanan ko po yung yung nursing. Alam niyo kung bakit? Marami ng nurse. Tapos lumipat ako ng ibang eskwelahan. Pumasa naman po kami out of many students na nag-enroll. 7 lang kami na nakapasa dun sa major ko, sa course ko. I took up Conservatory of Music sa University of the Philippines, Diliman. So singer po ako. Pero wala akong bayad kayo, kaya wala akong sample. Kahit saya, wala. Diba? So, I learned about lifestyles 2001. Kasi yung lola ko na stroke, yung kapatid ko may hika. Dahil sila yung may sakit sa amin, nung dumating yung intra sa bahay, sila yung pinainom namin. Alam niyo naman, kung sino yung may sakit, siya yung pag-eksperimentuhan. Diba? So sa isang bote ng intra, amazingly, magkaiba man yung nararamdaman nila, pero parehas na wala yung nararamdaman nila. Parehas umuki yung kalusugan nila. So amazing ba yung products? Yes! Sino nakainom na intra? Taas kamay. So yung mga hindi pa nagtaas, di nyo pa nasubukan. Ganyan din ang iniisip ko noon. Totoo kaya? Effective kaya? Kaya lumipas pa ang 2 taon. 2 years, noong 2003, that's the time, I personally tried yung products. Pero ang napansin ko, akala ko kasi wala akong sakit. Yun pala meron. Every time I go to the toilet, di ba yung upuan natin sa CR? Meron pa kayo sa CR nyo na upuan? Yung kulay puti? So every time na nandun ako sa opisina, ayoko sabihin sa nanay tatay ko, dinudugo po ako noon. Akala ko noon, babae lang dinudugo. Pati lalaki pwedeng duguin. Sa nursing, hemorrhoids ang tawag doon. Sa Tagalog, Alma Moreno. Manas. So ininom ko yung intra. 'Di ba? Kaya nga dito, pag uminom ka ng intra, magpa-picture ka before and after. Ininom ko yung intra, 3 to 4 months na wala po yung buntot ko. Huwag niyo pong hanapin yung picture. Wala po akong mapakita. Pero ito yung concern ko because of stress. Sino po na-stress? Taas kamay. Pag sa asawa, sino na-stress? Taas kamay. May nagtaas talaga, no? Sino na-stress pag walang pera? Marami. Mas marami. Kailangan magkapera. Pagka nakakaramdam kasi tayo ng stress, yung pinakamahinang parte ng katawan natin, yun yung nagkakasakit. Diba? So in my case, that time when I was still studying, ang pinaka nararamdaman ko noon is I was suffering sa severe acne. Ang dami-dami kong pimples na pagka pinutok mo yung, nilapitan mo ako, pinutok mo yung tigyawat ko, puputok na yung nana, yung pus. Sabi sa akin, ipahid ko daw si intra, inom, pahid, 2 linggo. Ang dami ko nang sinubukan, Esquinol na may Italasin C, Perla na kulay puti. Kung saan ako derma nagpunta. Alam mo yon, yung ikaw lang nagbayad, tapos ikaw yung sasaktan. Pero nung sabi, inumin at ipahid ko si intra, 2 linggo, natuyo yung mga tigyawat. Diba? Maganda ba yung products? Yes! So, sino na yung iinom ng intra? Taas kamay. Para doon sa mga guests, para malaman po ninyong epektibo yung produkto natin, siguraduhin yung kumuha kayo ng intra doon sa nagdala sa inyo. Malinaw? Yes. So pagka nakuha nyo yung bote, huwag nyo pong hindi ganyan kalaki. Pero pag nakuha nyo yung bote, siguraduhin nyo lang na buksan nyo yung takip, tunggain nyo kagad. Pag nalunok nyo, dahan-dahan. Kasi masarap yung lasa ng intra. Anong lasa? Ulit! Lasang? Ulit. Mga distributor, lasang ano? Ulit! Uulit-ulitin. Diba? Pag nalunok nyo, siguraduhin nyo lang pong magbayad kayo. Magkano? 1,855. Magbayad po kayo kasi pagka yung intra nyo, tinungga nyo, walang bayad, walang talab. Walang bayad, di talab. Pero pag installment yung bayad ninyo, installment din yung talab. Diba? Ay, may kakilala kami, ganito. Sabi namin, pinupuntahan namin. Kasi alam mo naman yung intra, kahit sino pwedeng gumamit, di ba? Yes. Bata, hindi na bata, gustong magkabata, basta may asawa. Kahit sino basta humihinga, pwedeng gumamit ng products natin. So ito na, may pinuntahan kami. Ang dali pa namang ikwento ng intra. Ang ginagawa lang namin, hinahanap namin yung mga taong hindi balangiti. Ang sarap ikwento yung intra. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Diba? So ito na, may pinuntahan kami. Nakakatuwa lang kasi nung kinento namin yung intra, sabi niya may sakit daw siya, ganito, ganyan.
Tapos, may asthma. Sabi ko, tinanong niya kami, magkano ba yung intra? Sabi niya, 1,855 po. Ay, magaling na yung asthma niya. Di ba? Palan. Hindi pa pumasok yung intra sa katawan. Ganun ka-effective yung products. Palakpakan natin yung lifestyles. Alam nyo na. So, dapat uminom kayo, ha? So, kami lahat sa bahay, noong 2003, tuloy-tuloy na namin yan. Kasi ang ganda naman talaga ng benefit ng products. Yes or yes? Yes. Medyo napansin lang namin, yung isang bote, ang bilis maubos. Kasi dapat pang isang buwan, isang tao yung bote. Ay, tama ba? Isang bote, isang tao, isang buwan ang iinom. Diba? Eh kami, alam mo naman, tinutungga. Diba? Pag nilagyan mo pa ng yelo, tapos, ay naku, kasarap talaga ng intra. So, ang naging concern na lang namin that time, paano yung kasunod na bote? Kung medyo isa, dalawa, tatlong bote, kaya lang bumili. Pero yung kasunod, lahat kami iinom, parang medyo masakit na rin siya sa bulsa. Buti na lang, inimbatahan kami sa ganitong seminar, sa ganitong event. Ilang beses din akong pinipilit sumama. Kasi ang sabi sa amin, kung gusto daw namin ng libreng intra, ang dami kong katwiran. Nag-aaral ako, busy ako, dami kong katwiran. Pero sabi, kung gusto daw namin ng libreng intra, sumama daw kami sa seminar. Sinabi rin ba sa inyo yan? Walang sinabi sa inyo makakalibre kayo? Ganyan yung sinabi sa amin. E di umattend ako ng event, ng seminar ng lifestyles, ng ganitong hope. Pag-attend ko ng ganitong event, gantay ako ng libre, nasa na yung libre? Kailan kaya bibigay yung libre? Nakaabang na ako wala pa rin. Diba? Natapos yung seminar, kailangan ka palang sumali. Pero sa lahat ng sinabi ng speaker, medyo hindi ako makarelate sa mga naririnig ko. Alam niyo kung bakit? Bata ako when I attended. 18 years old back then. Tapos, I was so amazed lang and quite culture shock sa mga naririnig ko. Kasi as a student, ang alam ko, pagpasok ko ng event na ganito, pagkagabi, good evening. Diba? Pagpasok mo dito, hindi mo naman kakilala yung mga tao, pero ang bati nila ano? Good morning. Ang gaganda at ang gagwapo naman nila. Parang may mali. Tapos, pag may nagsasalita, ang lakas sila sumigaw ng ano? Yes! Parang may sanib. Iniisip ko, siguro bayad itong mga to. Kasi sabay-sabay Sinabi ng speaker, gamitin mo yung intra, magiging malusog ka. Yes! Gawin mo yung lifestyle, gawin mo yung lifestyle business, yayaman ka. Yes! Mahal ang intra. Yes. So kulang pa po sa training yun, ha? Mga kulang pa sa workshop. Balik kayo sa Monday. So ako naman, sobra lang akong natutuwa sa kasi kabaduy-baduy ba nila? Tapos hindi ako masyado makarelate until I saw this part, yung ladder of success. Sino gustong yumaman? Taas kamay. Yung madagdagan ng yaman niya. Kung dati ka ng mayaman, sino gustong yumaman pa? Taas kamay. Diba? Na-inspire ako dito, lalo na nung pinakita yan. Tanong nyo bakit? Bakit? Nanay, tatay ko were both professionals. Tatay ko was sa CPA, nag-Saudi na rin, walang nangyari. Nanay ko was a teacher sa New Era, being employees for many years, wala rin nangyari. Kaya nag-put up sila ng export garments business. Yung negosyo namin, malaki yon, 100 yung empleyado namin. Mas malaki pa dito sa floor area ng office natin yung factory namin. Pero wala ng tao. Pero, grabe, di ba? Nakakatuwa lang, alam nyo kung bakit? When I saw the ladder of success, although maganda yung profession ng parents ko, being employees and traditional business owners before, ang napansin ko lang, andun lang sa kulay violet yung kita nila, yung ED6 QLPL, for many years. Export-oriented, sakit ng ulo, di ba? May pwesto ka, may mga empleyado ka. Alam mo yon? Tapos, nung nakita ko itong lifestyles, yung mga taga-lifestyles, ang sasaya. Yes! Tapos, mayayaman. Yes! Ang babango. Yes! Higit sa lahat, magaganda at gwapo. Yes! Yan ang gusto nila eh. Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Pag kulang pa sa intra yan. Napamor.
So, alam nyo, sa sobra kong nagugulat sa mga naririnig ko, ito lang ang nag-stick sa isipan ko noon, yung ladder of success. Kasi bata pa lang ako, gusto ko nang umasenso, gusto ko nang yumaman. Yung nga lang, yung question ko when I was a student, paano ba ako yayaman? Sino magtuturo sa akin paano yumaman? Paano ako magbabago buhay ko? Hindi ko rin naman alam kung may available teacher, di ba? Though my mom was a teacher, pero hindi niya rin alam kung paano yayaman. So alam lang niya magturo dun sa trabaho niya. But here in Lifestyles, when I attended, kahit sino ka pa, kahit ano yung background mo, you can become a global marketing director. Yes. Lalo na, na-realize ko, kahit estudyante ako nun, kaya nga po hindi ko na tinuloy, pasensya na po doon sa mga estudyante ha, ako to, masyado lang ako mabilis makahalata. Hindi ko po tinuloy yung pag-aaral ko because of the reason na tinanong sa akin itong part na to. Kaya humanda po kayo. At kung nagtatrabaho ka, or may negosyo ka, ito din yung dapat ma-realize natin. Kasi siguro, kagaya ng marami sa atin, when we attended this presentation, comfortable naman tayo ngayon. Pero how about itong tanong na to, na where will you be 3 to 5 years from now? Whatever that is you're doing, 3 years, 5 years from now, ano yung pwede mangyari kung wala kang babaguhin? Na-imagine nyo ba sarili ninyo? 5 years after, kung 2024 ngayon, 5 years after 2029, pagka nagkakamustahan kayo ng mga friends ninyo, ano madalas sinasabi? Kamusta ka na friend? Ano nang balita sa'yo? Eto, ganun pa rin. Pamilyar? Madalas, di ba, ganun pa rin. Hindi totoong ganun pa rin. Kasi nung kabataan ko pa, ang usong tanungan, ganito, o saan ka mag-aaral? Pag-college? O saan, kailan ka, gagraduate? Kailan ka magpapakasal? Yung mga ganun, ilan ang anak mo? Later on, ang mga tanungan ng mga kabatch ko, ang tanungan, ano ng maintenance mo? Di ba? So, hindi pwedeng ganun pa rin. Dalawa yan. Una, lahat tayo nagkakaedad. Bawal sabihin tumatanda. Lahat tayo nagkakaedad, yes or yes? Papunta tayo doon, pa-deteriorate yung age natin, di ba? So, walang exemption dyan. Mayaman, mahirap, lahat tayo pa-edad. Yes. Tatanda. Tignan mo yung katabi mo. Kakaedad. Imaginein mo yan pagka 5 years, 10 years from now. Bata na yan. Pag umiinom ng intra yan, paganda yan. Pag kulang sa intra, alam mo na. So lahat tayo walang exemption, nagkakaedad tayo. Number 2, na hindi pwedeng ganun pa rin. Alam niyo kung ano? Ito pinakamatindi. Although we celebrate this, pero ito yung matindi na hindi natin masyadong pinapansin. Yung lumalaki ba yung gastos? Lumalaki yung gastos, di ba? Pero yung income na pumapasok sa inyo, lumalaki ba? So, kung ngayon pa lang, nandun ka na sa stage ng buhay mo na okay ka ngayon, siguro komportable ka. O kaya, nandun ka sa stage ng buhay mo na medyo struggling ka na. Fast forward, 3 years, 5 years from now, what will happen? Kung okay ka ngayon, baka iba na kwento 5 years after. Kung hindi ka naman okay ngayon, 5 years after, baka mas malala na. Yes or yes? Yes! But now, nakita natin pare-pareho lifestyles. Maybe this is not the first time that you see this. Maybe ilang beses kayo kinukulit-kulit na nag-invite sa inyo, nakarating kayo dito. It's not by accident na nandito tayo pare-pareho. Pero there's a reason. Kailangan marinig nyo to, pumasok sa tenga ninyo, maintindihan ninyo, ma-internalize ninyo yung message na meron sa Lifestyles. Because imagine yourselves if you're willing to make a change. Di naman agad-agad na pag sumali ka dito, bukas milyonaryo ka na. Di naman agad-agad na pag sumali ka dito, GMD ka kagad. Di ba? 5 years, 10 years from now, at least may ginawa kang kakaiba. Kasi lahat tayo at the end of the day, alam mo kung ano man yung trabaho mo ngayon, lahat tayo nung tatanungin tayo nung bata tayo, may pangarap tayo, di ba? Yes! May pangarap ba kayo? Yes! Tanong mo ka tayo, pangarap ka ba? Yes!
Halimbawa, bahay at lupa. Saan nyo gustong tumira? Sa exclusive na lugar. Diba? Ayala, Alabang. Pangarap nyo ba dyan? Yes. Yung mga medyo kapitbahay mo, social din ng kapitbahay. Sasakyan. Sino gusto ng brand new cars? Diba? So, brand new car. For example, BMW. Children's education. Kung may anak kayo, saan nyo gusto pag-aralin? Pangarap nyo bang pag-aralin sila sa exclusive schools? Harvard, for example. Travel around the world. Habang malakas ka, habang hindi ka pa nagbe-maintenance. Diba? Mag-tour around the world. Gusto niyo yan? Pangarap nyo rin ba yan? Ano pa? Pangarap nyo rin bang kung asawa ka or may asawa ka, gusto mo bang makatanggap or magregalo ng something special sa asawa nyo? Halimbawa niyan, diamond ring. Pagka yung babae, niregaluhan ng diamond ring ni Mr. haba ng hair. Diba? Ano pa? Kung syempre, sagana ka, ayaw mo naman ikaw lang ang meron. Pangarap mo din, tumulong sa kapwa. So, help others, give to the poor. Yun nga lang, sabi sa atin ng mga magulang natin, ito reality ha. For sure, sinabi rin sa inyo to. Anak, mag-aral ka maigi. Pamilya? Dapat pag nakatapos ka ng pag-aaral, mag-aaral ka maigi, makahanap ka ng matinong. Wow. Ayan na. Nakapag-apply ka. Kung ano man ang trabaho, o kaya magnegosyo ka, okay naman sana siya. Yun nga lang, ang reality, nung nakalabas ka na sa eskwelahan, ang reality, yung sweldo o yung income na na-receive mo, akala natin, buwan-buwan lumalaki. Yes or yes? Yes! At humina na. Akala natin, ang natanggap natin ng sweldo natin ngayon, next month, mas malaki na siya. Next month, mas malaki na. Yung ibang mga Pilipino, wala na, doon na nagkaedad lahat-lahat. Kaya iba, kahit walang passport, saan nakakarating. Kasi yung sweldo nila hindi na sapat. Kung hindi daw sakto, diba? Parang soft drinks lang. O kaya, wala silang passport, pero nakakarating sila ng London. Pamilya rin. Hindi yung United Kingdom, ha? Loan dito, loan doon. Loan dito. Kasi nga hindi sapat. So ano ang reality? Yung pangarap mo dati na ang dami-dami mong gusto mabili, ang dami-dami mong gusto magawa. Gusto mong tumulong sa mga kapwa. Ano nangyayari sa pangarap mo? Kinakalimutan na. Binabaon na sa limot. Kaya pagka naimbitahan sa ganitong mga opportunity presentation, ay ayoko yan. Kasi iniisip niya, wala akong pera. Yes or yes? Yes! But wait, sagutin mo muna yung phone mo, hello. Imagine, dahil hindi nga sapat yung income, nakakalimutan mo na yung pangarap mo, pinapalitan mo na lang kung ano yung kasya sa income mo. Ano yung dating house and lot, naging ano na? Room for rent. Pamilyar? Marami kayong kakilalang ganyan? O kaya yung brand new car na BMW naging BMX. Yung children's education, gusto mo mang pag-aralin sa exclusive school yung mga bata, naging ano na lang, public school. Kasi yun lang yung sapat. Mukhang masaya siya, yes. Pero ang reality, hindi. Ano pa? Yung tour around the world? Paano ka pa magtutour? Kung hindi nga sapat ang budget. 'Di ba? Holy Week next week. Imbes na mag-celebrate ka, nasa bahay ka lang talaga, nagkukulong ka lang talaga. Tapos yung iba gusto nila mag-travel. Hindi sila makapag-travel. Ano na lang? Punta na lang ng Pasay. Mall of Asia. Kasi may globe. So nakapag-tour around the world na daw sila. Ito matindi, may bago. YouTube. Tama? Yes! So yan ang reality. Tapos ano pa? Yung gift to spouse. Kung meron kang budget kanina, magre-regalo ka ng diamond ring. Kaso mo, dahil hindi nga sapat ang budget, or wala ngang budget,
Kung dati gusto mo magbigay sa asawa mo, ano na lang ang ginagawa mo? Pag anniversary, pag birthday, sasabihin mo na lang, I love you, honey, sweetheart. I love you, happy birthday, happy anniversary. Mwa, chup chup. Guna lang, I love you, yun lang. Ano magagawa na I love you? Kung gutom naman. Yes or yes? Yes! Oy, may hugot sila. Buti sana kahit kiss, wala eh. Ano ba? Sabi mo kung asensado ka na, gusto mo tumulong sa kapwa. Baliktad na ngayon. Gusto niya, ikaw na lang ang kapwa. Ayay. Diba? Sabi ng bata kasi, wala, hindi niya na-gets yung joke. Ito yung joke ha, tawanan niyo pa rin. Sabi ng bata, gusto ko paglaki ko, tumulong ako sa kapwa. Nung lumaki na siya, sabi niya, nung mahirap pa rin ang buhay, gusto kong maging kapwa. Kasi wala siyang pera. Diba? So that's reality. Mukha lang siyang masaya. Kasi tayong mga Pilipino, sabok talaga tayo sa sa kahirapan. Sobrang resilient ang mga Pinoy. But ang reality dyan, hindi tayo walang choice. So happened na wala lang nagtuturo, wala lang available opportunity that will guide you how you too can achieve your dreams as well. Nakita natin yung lifestyles pare-pareho. In the moment na hindi natin in-expect, in the moment na parang desperate ka, maybe sa ganong sitwasyon mo ngayon. But gawin mo ito eventually. Gumawa ka ng paraan makapagsimula ka dito. Mangutang ka, magbenta ka, magsanla ka, whatever means para masimulan mo tong opportunity na lifestyles. But we're not promising you bed of roses na bukas mayaman ka kagad ha. Bukas matutupad mo kagad pangarap mo. Ito lang po mapapromise namin, ang pagyaman sa lifestyles pinag-aaralan din. Ulit. Ang pagyaman sa lifestyles At pinag-aralan din. Kaya dapat bumalik kayo sa Lunes. Kasi sa school, walang nagtuturo, sa school. In my case, walang nagtuturo sa akin sa school. Or wala kayong kakilala na pwede magturo sa inyo kung paano umasenso. Here in Lifestyles, kung ano yung buhay ng mga global marketing directors, yun yung ituturo sa inyo sa Lunes. Yung income mo, unti-unti, pag sinimulan mo, sumali ka na sa Lifestyles, unti-unti, lalaki yan ng lalaki. Hanggang sa ano man yung mga trip mo, pangarap mo sa buhay, matutupad mo lahat yan. Tanong! Sa mga guests, ulit po, taas kamay mga guests. Daming kiss Sige, kaway-kaway lang, Sana all. taas-taas. Congratulations. Kasi pag di daw nagtataas, baka ma-stroke. Ulit, taas na kamay yung mga guests. Yan, tataas na sila. May tanong po ako, seryoso tanong lang naman. Mabibili niyo po ba yung mga pangarap niyo sa halagang 100,000? Kulang. Hindi sapat. Kalahating milyon. Kulang. May isa akong distributor na nag-sign up. Meron siyang CLL, lymphocytic lymphoma. Ang maintenance niya 120,000 per month. Nakaano na si Sakay. Distributor na. So isang taon, 1 year, nasa 1.2 million. na. Diba? Kasi may ano kayo. Gamot lang yun. Wala pa yung ibang pamilya niya. So, yung 1 million, kasya na ba matupad yung pangarap Maintain nyo? pa ako. 10 million? Okay na. Kulang. 50 million? Parang pwede-pwede na. Pero ito lang masasabi Million na. namin. Sa lifestyles, 100,000 or 60,000 or ano man yung options na napili ninyo, you can start this business. Ako, in my case, I borrowed capital from many people, elementary, high school, college friends, teacher, doktora. Inutangan ko yun para lang makapagsimula ako sa lifestyles. When I was 18 years old, I became a direct distributor 18 years old. Yes. I became National Marketing Director, kamukha ng mga pumarada dito kanina. That time, I was 21 years old. I became International Marketing Director ng mga pumarada din dito kanina. Meron bang mga NMDs dito? National Marketing Directors. Pwede ba tumayo yung mga National Marketing Directors para ma-recognize natin yung mga NMDs? Yan. Yes. So yung mga nakatayo na yan, National Marketing Director, that time I was 21 years old. Kagaya rin nila ako. International Marketing Directors, meron ba nandito ba sa loob? Yun, nakatayo sa likod. So marami din tayong International Marketing Directors in the room.
Pero nung time na yon, IMD ako sa Lifestyles, I was only 22 years old. Hindi ako graduate sa FEU. Hindi ako graduate sa UP Diliman. But here in Lifestyles, I was able to graduate the youngest here Lifestyles University School of Millionaires. I was able to graduate the youngest global marketing director. That time, I was only 23 years old. Yes. So, 2 dekada na po kaming nagla-Lifestyles. Walang pwesto, walang warehouse, walang pinapasweldong tao. Hindi po ako magaling magbenta. Alam ko lang ikwento almoranan sa Tigyawan. Kahit sabihin mo, paano yan, wala akong sakit. Kahit ako, wala naman po akong dysmenorrhea. Diba? Kahit hindi ka magaling magkwento or kahit na ano ka pa yung meron ka ngayon, you can do the business. Marami akong pwedeng excuses bakit ko to hindi sisimulan. Pero kahit na wala akong pangkapital, marami akong excuses, I was able to start my business here in Lifestyles with a borrowed capital. Inutang ko lang. Minsan ko lang ginawa yun noong September of 2003, yung 100,000. Ilang beses na po nagpabalik-balik yon. Naging GMD. At yung mga pangarap na akala ko, pangarap ka na lang ba? Natupad na siya. Diba? Hindi ko na po mabilang yung bansa, kayo na lang magbilang. Okay? Kasi mauubos yung oras natin. Pero yung mga bansa po na pinupuntahan namin dito, hindi po kami pumunta ng ibang bansa para magtrabaho. Pupunta po kami ng ibang bansa, check lang namin kung anong pagkain doon. Tapos yung ibang lahi, dahil tingin sa ating mga Pilipino, utusan, baliktad po, pag pumupunta kami ng ibang bansa, sila inuutusan namin. Kasi turista kami sa bansa nila. Yung mga travels po na yan, hindi po libre. May ilan libre, pero most of our travels, 99% of our travels are galing sa bulsa namin. Diba? So yan po, bilangin na lang natin by continent. Continent, bibilang. Hindi ko na po mabilang by country. So first continent, Asia. Second continent was, next Naging line, milyonaryo ka dito. Europe. Kauwi lang po namin, 2 weeks kami sa Europe, Switzerland, Paris, France, Switzerland, and Italy. Diba? Tapos by October, pinapaalam ko na po sa inyo, alis na naman kami pa Europe. Diba? So galing kami dyan sa Chloe. So yung mga ganyan. Gusto niyo yung ganyan? Yes! Diba? Ano pa? Second continent, third continent, Africa. Ito na mabilang yung bansa. Fourth continent, next slide, North America. 1 buwan po kaming wala sa Pilipinas. Alam nyo ba, neto ko lang na-realize, pag pupunta ka pala ng ibang bansa, hindi pala sapat yung, yung backpackers, yung budget lang. Kasi talagang mapapabili ka din doon. Tapos, yung sobrang mura dito sa Pilipinas, sobra talaga, promise. Para ka lang magmerienda ng fast food sa ibang bansa, lalo na sa Europe or sa US, you need 1,000 pesos minimum para sa fast food lang. Dito sa atin, magkano lang ang Jollibee McDo? 50 pesos, 100 pesos, di ba? So, imagine mo ang lifestyle na pwedeng ibigay sa'yo if you do the Lifestyles business, di ba? So, 1 buwan kami wala sa Pilipinas, North America, and then, pang-ilan na yan? 5th continent, Central and South America. Sumakay kami ng malaking barko papuntang Panama Canal, tumawid kami ng South America, sa ilalim ng America, sa South America. Naintindihan nyo ba? And yung pang-anim na kontinente, Australia. Diba? So ilan na lang din namin napuntahan? Isa na lang. Antarctica. So buti na lang may Lifestyles. At least bago man lang ako uugod-ugod, nalibot ko na yung buong mundo. Though it's not yet late para doon sa ilan sa inyo na ano man yung edad ninyo ngayon, it's not too late. Dahil may intra, gamitin yung products. Yes! Pag ginamit mo na ginamit yung products, magiging malusog ka kahit saan ka magpunta kaya. Yes! Diba? So yan, travels namin around the world. Recently, nagbiyahe rin kami, dinalaw ko yung brother ko, pumunta kami ng Canada, kasi hindi siya makauwi ng Philippines, so kami yung pupunta sa kanya. Tapos, dinalaw ko siya. Yung mga kapatid ko nasa ibang bansa na eh. So, ako yung dumalaw sa kanya. Tapos, sumakay kami ng cruise ulit going to Alaska.
to see the glaciers. At least bago man lang maubos yung mga glaciers sa North Pole, nakita na namin, di ba? So sumakay kami ng helicopter. Wow! Di ba? Gusto niyo yung ganyan? Yes! Pwede pala yan. Walang pwesto, walang warehouse, walang pinapasweldong tao, walang empleyado, di ba? Buti na lang may lifestyles. Ano pa? Ito every time, ito talaga yung pet peeve ba tawag doon? Yung favorite ko. Every time na lumilipad kami, sumasakay na eroplano, favorite ko to. Yung nakahiga lang ako sa eroplano. Sasakay ka ng eroplano fresh. Pagbaba mo ng eroplano, fresh ka pa din. Bakit? Hindi na, okay naman economy, yes. Pero we fly in comfort, di ba? Business class. Grabe talaga to lifestyles. Yes. Ayan, yung recent trip namin via Emirates Airlines. Diba? Grabe, no? Yan lang yung ilan sa mga trips namin na business class. Sabi ng isang friend namin na nag-sign up nung nakaraang, anong araw ba ngayon? Saturday? Nung Wednesday. Ewan ko, nandito kayo. Kasama namin sa Europe yun. Nakikita na, kasi yung gastos namin sa Europe, parang more than 2,000 USD. So, yung pamasahe mo sa business class, times doble-doble pa, para lang sa eroplano, kaysa dun sa trip namin mismo sa Europe. Grabe, di ba? Nagets nyo? So, nagtataka sila sa amin, anong ginagawa niyo sa Pilipinas? Anong trabaho ninyo? Intra. Sinasabi namin sa kanila, lifestyles, intra. Ano yun? O mag-usap tayo. Hindi na alam. Grabe. Pag hindi nakakaalam eh. Tapos naka-business class kami. Kita namin sila nandun. Tsaka namin. I'm not saying this dahil may status or what. I'm just saying this na buti na lang once upon a time I decided in doing lifestyle business. Yes. Sasakyan, di ko na po mabilang yung mga sasakyan. Di ko na po in-upload dyan yung ibang mga sasakyan na hindi kayo ma-inspire. Kasi may mga sasakyan kami dyan na sasabihin mo, kulang na lang na posporo, liliyab na. Yung sasakyan ni Sir Edwin, yung multicab, meron din po kami multicab noong unang panahon. Nasa Kalibo, Aklan pa ako noon, nagdadrive ako multicab, Kuya Edwin. Diba? So, syempre, di ko na-upload yun, di kayo ma-inspire. Pero buti na lang, kasi yung mga, bilangin nyo na lang yung daliri nyo sa kamay at sa paa. Ganun na po mahigit yung dami ng mga sasakyan na nabili namin sa lifestyles. Pero ito na lang yung medyo sikat-sikat na mga sasakyan. Diba? Mga sikat-sikat. We have Land Cruiser, yung mga pagka-traffic, Land Cruiser, para congressman. Diba? May van, BM, ganyan. Tapos ito po, nagregalo. Nag-usuhan kasi si GMD Peng, naka Jaguar full electric, si GMD Angie, naka BMW full electric. Kaya usuhan kami. Ngayon, naglabas din ako ng birthday ko January ng full electric. Diba? Sa walang pwesto, walang warehouse, walang pinapaswaldong tao. Tapos, investments. We also have properties and investments. Diba? Hindi naman puro lakwatsa lang, kung ano-ano lang mga ginagawa mo sa pera mo. We also have for the rainy days. Farm, beach property, condominiums, mga investments sa South, di ba? Tapos, ito po yung aming tinutuluyan ngayon dito sa Metro Manila. Habang kayo po ay umuwi, ako po uuwi din mamaya. Pero uuwian ko, hindi po lahat ng kwarto na bibisita ko. Di ba? Kasi yung laki ng bahay, malaki yung bahay eh. Ang pinupuntahan ko lang dyan yung master's bedroom, yung CR, at saka yung office. May office ako sa bahay. Tapos yung swimming pool, nung bago-bago lang kami dun sa bahay, dun lang ako nag-swimming. Pero katagalan, di ko na siya nasiswimmingan. Ganito summer, nag-uunahan na yan yung iba for sure sa Pansol, sa Kalamba, yung mga ganyan. Kami hindi. Sa bahay lang, pwede ka nang mag-swimming. Para ka nang nasa resort. Diba? Gusto niyo yung ganon? Yes. Tapos yan, may mga gamit dyan na hindi mo makikita sa mall. Kasi sabi ng isang GND friend namin, sabi niya, bumili ka ng ganitong piece, yung ganitong brand. Kasi ano yan, conversational piece yan. Hindi lahat nakakabili niyan.
O di bili naman kami, pagpunta namin ng Greenbelt. Kilala niyo si Kenneth Cobonpoe? I-google niyo na lang. O anyways, so pagtingin namin sa Greenbelt, akala namin, pagkakita namin ng Cobonpoe piece, may uwi na namin siya. Hindi namin maiuwi kasi papagawa pa pala 2 months, 3 months pa bago iuwi. So bumili kami, we end up, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami na Kenneth Cobonpoe pieces, di ba? So may gamit dyan, Matt Mason, gumawa ng chair ni Vice Ganda, and marami pang iba na hindi mo makikita sa mall. Buti na lang may lifestyles! Di ba? Kaya dito, we're not really actually na magpayaman ka lang na magpayaman. Dapat kasi malinaw sa'yo kung bakit mo gustong magbago ang buhay mo. Yes. Yun kasi yung magiging reason, yung hugot. May hugot ba kayo? In my case, malinaw sa akin yung hugot. Yung reason, bakit namin to ginagawa. Yan dapat yung inspiration natin, yung hugot natin. Bakit tayo gustong umasenso, bakit natin nagsasakripisyo, para darating yung panahon, lahat ng sukli na trabaho mo sa lifestyles, mayroon kang mapag-iiwanan sa pamilya mo. Diba? Imbes na konsumisyon na maalala sa'yo, maalala ka na meron kang binigay na magandang buhay sa pamilya mo. Diba? And of course, these are not possible if not because of these wonderful people, yung mga mentors namin, GMD Peng Mendoza, GMD Christine Kimpo. And dahil sa kanila, ngayon, marami na ding nagtuturo kung paano din maging milyonaryo sa lifestyles. And they are the global marketing directors. Diba? Nandun sa likod yung mga GMDs natin. Kaya dapat picture kayo sa mga GMDs. Kung sa iba, hindi kayo matuturuan kung paano matutupad ang pangarap mo sa lifestyles, kung ano mismo yung karanasan ng mga milyonaryo, yun yung ituturo sa inyo. Yes? Sobrang masaya sa lifestyles. Kaya nga, ito ang reality dyan. Life is a choice. The end of the day, ikaw yan. Nakatalikod. At the end of the day, this is you. I'm talking about you as a guest. Seryosohin niyo itong statement na to because your life today is the result of your attitude and choices in the past. Kaya ganyan yung sitwasyon natin ngayon. Hindi ko alam kung ano yung tsura ng bahay niyo, saan kayo nakatira, magkano yung income na meron ka, magkano yung savings mo or what. Ano sasakyan mo pa uwi? I don't know. We don't know. I don't know kung ano yung estado na nyo sa buhay. Pero if you're not satisfied or you're not contented, you're not happy with what you have right now, don't worry. Kasi ikaw naman ang namili niyan eh. Hindi yan kasalanan ng gobyerno, ng nanay-tatay mo, ng anak mo. Pero ito lang masasabi namin. Kaya ka nandyan ngayon kasi choice mo yan 5 years ago. 5 years or 10 years ago, kaya nandyan ka ngayon. But don't worry kasi your life tomorrow, in the next 3 years, 5 years from now, will reflect on the choices that you yourself, ikaw lang ha, hindi asawa, anak mo, magulang mo, hindi ibang tao ang magdidesisyon. Ikaw lang ang magdidesisyon kung gusto mong magbago ang kwento ng buhay ninyo. Yes! Tama. Para po sa mga guests natin, taas kamay ulit yung mga guests. Dami oh. Yan. May message Hi, to all of welcome. you. Tapos na po yung presentation natin. May message to all of you na yung Welcome, opportunity kasi ng lifestyles, tatapatin namin kayo, this is not a quick reach and hindi to madali. Pero worth it ang pagtatrabaho mo dito. Protection. Imbes na ibigay mo yung energy, time mo sa ibang tao, might as well give it to yourself para pagka ikaw yung umasenso, pamilya mo din ang makikinabang. Yes! Dami akong excuse nung bata ako. Dami kong pwedeng katwiran, bakit ko to hindi sisimulan. Bata ako, wala akong kakilala, mahihain ako. Naniwala po kayo mahihain ako? Hindi naman. Tita, naniwala ka? Buti pa si tita naniniwala. Di ba, mahihain ako talaga, promise. Pag pinagsalita mo ako, nanginginig ako, di ba? Ganun pa. Pero because of the personality growth that you can have here in lifestyles, it's more than the money. Pero pinaka nagustuhan ko dito other than the money, syempre part yun, di ba? Anong nagustuhan ko pa dito other than besides the money? Is the opportunity that you are in a position to help and inspire others to achieve their dreams as well.
Yes. So my message to all of you, yung mga guests natin, is not by accident na nandito tayo pare-pareho. Nakapanood ka, natapos mo to kahit ihi ka na, nandito ka pa rin. Diba? For sure, mamaya takbuhan kayo palabas. Pero kahit na pinigil mo yan, nandito ka pa rin. Ang alam ko lang, iba-iba man ang denomination natin, kanina umaga or mamayang gabi, we've been praying. We've been praying. Ang lalim ng prayers natin, sobrang taimtim. Yung laman ng panalangin natin, pwedeng kalusugan, kabuhayan. Pero ano man yung content ng prayers natin, what we know, sa napanood nyo ngayon, sa presentation na meron sa Lifestyles, sinagot na yung mga panalangin natin. So I challenge you dun sa mga guests na nanonood at nandito ngayon, if I was able to do it even at my young age, nagawa ko yung business. Bata ako nagsimula. I became GMD at 23 years old. Now I'm 38 years old. 20 years now sa Lifestyles. This is my story, this is my life here in Lifestyles. If I was able to do this business, mas kayang-kaya niyong gawin ang Lifestyles. Thank you and to God be the glory. Yes. Thank you so much, Global Marketing Director, Raymel Goydo. May we request everyone to please rise for the closing